Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay, nakalimutan ko na. September 10, 2025, at ang oras ay 6:55 p.m. Okay. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat, wala akong sawang aking tinataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika Kingdom of God, the Lupasug Sulu Empire, the Road Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, katarungan, kapatawaran at pag-ibig ay suma sa atin lahat. Kumusta ang lahat ng mga mahal kong kapatid? Nais ko muna kayong pasalamatan sa lahat na walang sawa ninyong panalangin para sa ating pambihirang kakaibangan naman talaga, no? Na misyon na para sa iba it is a very impossible, no? Maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na patuloy na nagtitiwala, lalo na yung mga panalangin ninyo, malaking bagay po yon. And before that, no, ay hingi mo na ako ng paumanhin dahil kagahapon hindi na ako nakapag FB live sa inyo, no? At saka sana habang nag-FB live tayo ngayon ay i-share nyo na rin dahil very important ito. At ito ay patungkol sa Diskaya family. Ayan. Anong sabi ni Lidimin kagahapon? Mapalad pa rin ang mga Diskaya sa kabila ng lahat. At gusto ko yung mga kaguluhan ninyo. Alam nyo ba? Hindi ang DPWH ang pinakakurakot, no? Meron at meron pang lalabas. Mas matindi pa sa DPWH. Hindi nyo ba napapansin bakit? Lidimin Canoto ay sinasabing nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan. Bakit yan ang aking bungad sa inyo? Nanindig ang balahibo ko. Hindi nyo siguro ito lubos na nauunawaan. Anong sinabi ni Lidimin sa inyo? Paalala yan. And this is not my own understanding. Ito ay patnubay at gabay sa atin because Lidimin is walang magagawa kung hindi sa tulong ng patnubay, no? Ng banal na espiritu. Okay, punta muna tayo kay Diskaya. Family Diskaya. Hindi, gusto ko lang magkaliwanagan tayo ha. Hindi ko personal na kilala ang Family Diskaya. Gusto ko magkaliwanagan tayo. Pero ngunit subalit datapwat sa lahat ng mga pangyayari sa pagkakataon na ito ay Lidimin Canoto declared, despite of everything na kaguluhan, that family is the part of implementation. Ulitin ko, no? Nanindig ang balahibo ko, ay Lidimin Canoto declared, despite sa lahat ng nasasangkutan nila, Diskaya yung mag-asawa na yan is the part of implementation. Paano nangyari? Because sila mismo po ay ginamit din ng Panginoon upang itong mga bagay, itong mga kalihim-lihiman ng walang kahiyaan, no? Ito ay maisisiwalat. Okay, sana nag-gets nyo ko. And if you're looking forward sa Family Diskaya, especially sa mag-asawa na yan, si Madam Sara at saka si Sir Curly, no? Para sa akin, parang version ni ano to ni Sakeo. Alam nyo ba si Sakeo in the Bible history, di ba? Si Sakeo ay isang tax collector yan, no? Ngunit, subalit datapwat. Siyempre, ganito yung mga tao sa kanya kasi nga madugas nga di ba?
ano nga si ano madugas. Alam niyo ibig sabihin ng madugas, yung mga salitang mga kanto, madugas, kumbaga parang mapaglamang sa kapwa itong si Zacchaeus. Pero ngunit subalit datapwat, kahit naging ganun si Zacchaeus, meron siyang pananampalataya pagdating kay Hesukristo. So, ano ang koneksyon nito? Bakit ko sinabing mapalad pa rin sila? Because, no? Dahil lang nakikita ngayon ng mga tao yung pangit no? Yun kasi yung ugali ng tao. Kaya nga sabi ko, 'di ba? Negative turns to positive. No? Ano ang magandang dulot nito kasi yan ang realidad ng tao no? Kaya yung iba, no? Sinasakyan din ang mga pangyayari. Pero mahal na PBBM, hindi ako nagkulang sa paalala sa'yo, ha? And I, Lidiming Canuto, declared, kung noong mga nakaraang mga rally-rally na yan, anak ng tinapa, no? Inatinan na yan ng millions of people, no? Nakala nila, wala na, mapabagsak na nila si mahal na PBBM. But I declared, no? Dahil yun ang pinapadeklara no? Tawag nito, manatili siya sa kanyang posisyon. Just because, ano bang sinabi ko? It is the right time sana na malinis ang pamilyang Marcos. Actually, sinabi ko naman, totoo man o hindi na siya isang Marcos, dahil siya ay presidente ng ating bayan, we need to respect to him. Tu siya hiya lafur tay lafur iya. Yashur uhiya tay lafur kanay shud. Alam niyo kung bakit? No, kahapon pa to, naninindig nga balahibo ko, nakakakita ako ng image na puting-puti, para siyang si Moises, no? Ha, shuro, ho, hayakan. Tayo rawon tayo, shira lavra iya na, shira, lavra tayo, may pinapaminsahi no? To make the story short, balik tayo sa Diskaya para hindi ka maligaw. Sana i-share ninyo dahil very important ito. Dahil dyan sa mga kaguluhan ng DPWS, mas may matindi pang kurakot. Abangan nyo to. Nako talaga lang. Kaya nga diba sabi ko, ang tao kahit anong pagpaplano, siya pa rin ang magtatakda lahat ng bagay dahil siya ang nagprogram. Tayong tao, lahat ibang gagawin ko yung sumunod. Kaso nangyari sa ibang mga kapatid, anak ng tinapa, gumawa ng mga sariling program. Kanina nag-usap kami ni engineer, no need to mention. Engineer, matinong kausap tong engineer nito. What do you think? Bakit kaya, what is the root? Hindi lang puno, ha? What is the root? Bakit nagkaganito ang implementation? Dahil yan sa mga pag-uugali ng tao. No? Hindi marunong tumanggap ng kamalian. Okay, balik tayo doon kay Diskaya. Natutuwa ako sa mag-asawa na ito You know why? Tinitingnan ko, hindi ko tinitingnan yung negative dahil alam nyo, ako naging kontratista din talaga ako To make the story short, mahirap mahirap magsalita ba, no? But anyway, naging kontratista din ako. Tama yung sinabi ni sang-ayon ako doon sa sinabi ni Madam Sara Diskaya at saka ni Sir Curly, no? Na ganun talagang kalakaran pagdating ng gobyerno. Putragis na yan. Ang gobyerno, pagkausap mong kontrata, akala mo happy, akala mo big time ka. Putragis, ang kulat magbayad. pero kung tutusin, yung payout man tawag doon, yung payout na yun is bayad na sa loob, pero putragis, ang kunat magbayad. Problema po yan yung mga nag-handle. Kaya tama naman yung sinabi ni Madam Sara no? Nakawawa ang mga kontraktor. Kaya si Lidimin, nilagay ko sa calling card ko,
My services is what you pay for. Dahil alam mo, may mga client din kasi na hindi naman lahat ng tao ay afford yung mga mamahalin kumbaga sa materialis kasi kaya mayroong substandard na tinatawag dahil sa materialis kasi kumbaga sa gamot may generic, may branded yan, no? So ako pag mangontrata ako, sige, ganitong gagawin natin. Magkano bang budget? Halimbawa, sa halip na 100, okay, ito yung brand. Pero medyo ka ng budget. Ang budget mo 75 lang. Sige. Kaya. Pero do not expect na ang materialis, no? Pero gagawin ko ang abot ng aking makakaya pagdating ng quality. Okay? Okay, sa mga diskaya tayo. Ang buhay kasi ng mag-asawa na yan, masasabi ko, no, na it is all about just like nasa Zacchaeus, no? Na sa kabila ng lahat ay may nabasa ako, may napanood ako na interview kay Madam Sara. Sabi niya, nagpasalamat daw siya sa Panginoon because this is the good karma. Yes! Naniniwala po ako sa iyo, Madam. Naniniwala po ako at huwag kayong mag-alala. Lalagpasan nyo yan, no? Ginamit kayo ng Panginoon para matawag nito, yung maihayag, kasi nasa Book of Revelation yan, ihahayag at ihayag at ihayag ng Panginoon ang mga ganyang klaseng gawa, no? So to make the story short, masakit lang because parang nakafocus doon sa no, kumbaga, damay-damay na to. And, ito na ngayon, anak ng tinapa. May babasahin tayo. Okay, basahin natin sa Lucas, chapter 18, verse 19 to 19, ano ba to? Lucas chapter 18, no? Basahin natin to dahil, wala no? Kailangan kong babasahin ito sa inyo. Lucas chapter 18. Anak ng tinapa, oo. Kayo talaga. I-share ninyo ha. Abangan nyo, may ibubulgar ako. May ibubulgar ako sa inyo. Mayroon pang iskandalo na mangyari higit pa sa DPWH pagdating ng korupsyon. Alam nyo, tuwang-tuwa si Lidimin sa mga nangyari sa inyo. 4 na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Manda kayo. Hay nako lang. 18 chapter 19. Abangan nyo yan kung sino pa yung mas matindi pa dyan pagdating ng DPWH. Akala nyo ang DPWH ng pinakamalala, hindi mas may malala pa dyan. Abangan nyo to. Sabi ko sa inyo, si Lidimin ganito bahala kayo dyan. Okay, Lucas chapter 18 verse 19. Anak kayo natin. Sumagot si Jesus. Okay, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. You see? Yan ang sinasabi ko. Even Jesus Christ is anti-Christ himself. Ito yung dapat pag-isipin. Madam Ardy, sana nanood ka, mukhang busy ka ngayon, no? Sorry ha, may ginagawa ko Ito yung mga halimbawa na sinabi ko that Jesus Christ is anti-Christ himself, and even Lidimin is anti-Lidimin myself. That's why purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinawag na mabuti? Alam mo ang utos, ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos. Kita mo? Ba't niya kayo ito sinabi, Huwag kang mangangalunya. Anak ng tinapa. Ito total, nandyan na yan
Alam nyo, yung mga kongregista natin, mga hindi lang congressman, no? Anak ng tinapa. Do you think na yan lang ang kanilang ugat? Basta lagi, maraming mga politiko ang maraming babae. Kaya itong bansa natin, do you remember na sinabi ko, so what? Kung sasabihin ninyo na pinili ang ating bayan ng Diyos, ang tanong, nakasunod ba tayo sa kalooban ng katastasan sa atin? Lalo na ang mga sinasabing, ako sa ganito, ako sa ganito, ako sa ganon. Hoy, magsigising kayo. Anak kayo ng tinapa, oo. Huwag kang mga ngalunya. Maraming mga politiko, ang maraming babae, maraming kabet. Yan ang totoo. Huwag kang papatay. Ha? Huwag kang magnanakaw. Anak ka ng tinapa. Ngayon, sabihin nyo sa akin. Kaya, I, Lidimin Canuto declared, pinapahayag yan sa inyong lahat. Dapat kayo na nasa gobyerno habang may oras pa, anak ng mga tinapa kayo. Akala nyo matatakasan niyo? Huy! Kahit saang bansa kayo tatakbo. Ito lang ang sasabihin ko. Ang Diyos ay malaki ang mata. Okay? Kahit saan kayong mga yungib magtago, wala kayong magiging pinakakaaway kundi sarili ninyo mismo. Tandaan nyo yan. Kaya mabuti pa, ihalimbawa ninyo lang si Zacchaeus. Tumanggap siya, alam niya anong mali niya. Humingi lang siya, kumbaga naming lang siya ba? No? Dahil naniniwala siya. Kasi pag kung talagang sumasampalataya ka kay Jesus Christ, marunong kang magpakumbaba at agpangtanggap ng katotohanan at kamalian mo ay isa yan sa nagpapahayag na talagang kinikilala mo ang Panginoon. Hoy, kayong mga politiko dyan, gayahin ninyo ang buhay ni Zacchaeus. Pag sure kayo dyan, gracias. Okay, nasa na yon? Hindi pa ako tapos. Kayo talaga. No? Ayusin niyo yung pagkomento dyan para hindi ko kayo babanatan dyan. Okay. Huwag kang magdanakaw. Huwag kang tatayong saksi. Ito na. Para sa kasinungalingan. Maliwanag? Anong ginagawa niyo dyan sa Senado? Putragis kayo, puro kay apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Mabuti pa siguro sunugin kayo ng buhay, no? No? Ay mga putragis kayo, pinaikot-ikot yun. Pero okay lang yun. Part nga ng implementation, di ba, ng paglilinis. Okay. Never mind. Okay? Huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan. Maliwanag bang mensahe ngayon? Para ito sa inyo. Lidimin, walang alam dito. Sabi ko sa inyo, pag magdikta ang banal na espiritu, sapul! Okay? And then, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan. At igalang mo ang iyong ama at ina. Sino yung ama at ina na sinasabi dito? Hindi lang ito literal na mag-ama at mag-ina. Yung atin mismong ama na nasa langit, sa kataas-taasan, at ang ina, ito po yung inang bayan natin. Ang nangyari ngayon, mga banal na aso, santong kabayo, natatawas lidimin sa inyo. Ano yan? Kahit saan pa sila tatakbo, walay! Yes, kapatid na Alma. At sinisigurado ko sa inyo yan. Kahit saan kayo magtakbo sa apat na direksyon ng daigdig, kayo mismo ang matatakot sa sarili ninyong anino. Yan ay dinideklara ko yun sa inyo.
Hindi ako Diyos, pero yan ang pinamiminsay sa inyo kapag hindi kayo managsisi, mga purimaw kayo. Okay? Dito tayo ngayon. Parang continuous ito, ano? Sinabi ng lalaki, ang lahat pong yan ay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Pagka rin ito ay sinabi ni Jesus. Makinig kayo, ha? Isang bagay pa ang kulang sa'yo. Just imagine. Okay? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilan mo sa mga dukha. Ngayon, ang nangyari ngayon dyan sa mga katarantaduhan ninyo, kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Ang tanong ko sa inyo, kaya nyo ba? Nagayahin, bawa itong binata na ito. Baka mamatay-matay kayo dyan sa ninyo. Okay? Pagka rin ito ay sinabi ni Jesus, isang bagay na ang kulang sa iyo, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ng pinagbilhan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. You see? Ibig sabihin, kahit nasa inyo na lahat ng kayamanan, kapag wala kayong Panginoon, maraming nagsalitang kilala na si Jesus. Iba yung kilala mo, ang sasabihin mong kilala mo ang Panginoon kaysa sinasabuhay mo ang kanyang mga pangaral at aral sa atin. Naiintindihan niyo ba ako? So, ang pinag-usapan ditong kayamanan, kayamanan sa langit. Kaya kayo na mga followers ko, no? Hindi ko sinaksak sa mga utak ninyo ang mga release. Hindi ko sinaksak sa mga utak ninyo ang mga kayamanan na pinagkakagulan. Bagkos, no? Kung mayroon mang kikilos yan, katulad ditong ginagawa ko, at talaga lang naman, maraming salamat kay Engineer. Sabi ko sa inyo, hindi nyo na mapipigilan ito. Yung kaguluhan ninyo dyan, that is also the strategy of, alam nyo na, ni Satanas, para yung mga tao ma-focus doon, no? Ano bang sinabi ko? Yung away-away nila dyan, yung iba drama na lang din yan. You know why? Ayaw nilang ma-implement talaga ang tamang programa. Okay? Kilala nga, hindi man malapitan ng kapitbahay. Yes. Ayan mo sila, kapatid na Alma. Alam mo ibig kong sabihin, okay? Pagkatapos ay bumalik ka at susunod ka sa akin. Kaya nyo yon? Kaya nyo ba ang pinapagawa ni Jesus Christ, no? Sa katulad ng binata na pinapagawa niya, no? Baka mamaya hindi nga kayo matulog dyan. Kaya nga itong mga mayayaman, takot ng niyan no? May security guard na, may CCTV pa. Saan ka pa? O, diba? O, at least, kung simple lang naman buhay mo, walang nanakawin sa'yo, no? No? Yung mga tipong ganun ba? Wala kay ibang kaway, kundi sarili nyo. Okay, punta tayo sa Lucas chapter 15, verse 11 to 13. Ay, 32, oy. Makinig kayo, ha? Ulitin ko, hindi ang DPWH ang pinakamalala na sabihin natin, hindi lang to corrupt maituturing din natin sindikato, no? Sandali lang, ha? Excuse me for a while. Mag-break muna ako, wag kang aalis. Sandali lang. Ito, ha? Ang DPWH, ang sinasabi, corrupt. Itong susunod na iskandalo, anak ng tinapa, hindi lang ito corrupt, maituturing tong corrupt with matching sindikato. Ulitin ko. Itong kinasasangkutan ng mag-asawa nito is about the corruption. Pero abangan nyo to, ha, dahil meron ihahayag. Hindi lang to corrupt with with sindikato. At kayo mismo, the lawmaker is the lawbreaker. Pag sure mo din, ha, ay.
akala nyo kung sino kayo mga matitino. Okay? Ang pagsisisi ay nagdudulot ng pagbabago. Oh, Lucas chapter 15 verse 11. Oh, basahin ko nga to. Ganda no? Ang pagsisisi ay nagdudulot ng pagbabago. Tama nga naman. No? Yun yung si Zacchaeus, no? Kaya tuwan-tuwa ako sa pamilyang Diskaya na ito, itong mag-asawa na ito. Tuwan-tuwa ako sa kanila para nakikita ko yung buhay ni Zacchaeus sa kanila. Na? Ang pagsisisi ay nagdudulot ng pagbabago. Lucas chapter 15 verse 11 to 32. 11. Punta tayo ng 11. Ha? Dapat nagti-take down kayo, ha? Nako, talaga lang, dito talaga magkaalaman, ha? Ha? 11, chapter 15. Ba yan? 15 verse 15, then 11. Hahay, alam niyo sa totoo lang, pagod ako, pero okay lang. Basta makita ko lang kayo na present kayo kada natin, kada FB Live, buhay na buhay si Lidimin. Ano yan, Jennifer Kadongog? Ano yan sinasabi mo? Sino ba ang nasa likod ng shadow government ni BBM? Yambot na lang, kapatid. Nako, mamaya mag-usap tayo. Okay, dito sa 11. 11! Hahay. Dito tayo sa 11. Sus, ginoko. 4 na nga ang mata. Okay, dito tayo sa 11. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Makinig kayo, ha? Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Ang hinati naman, ito yung kwento ng magkapatid, no? Mga Bible readers, alam nyo tong kwento na ito yung tungkol sa magkapatid, di ba? Yung tungkol sa mana, tapos yung bunso, walang ibang ginawa. Kung hindi, nagsige siya, nagkalakwatsa lang siya ba? Tapos nawalan siya ng naubos yung mga binigay naman na sa kanya. Pero syempre bilang magulang, no? Bilang magulang ay kahit gaano kasama ang iyong anak, dahil iiral ang pagiging magulang mo, tatanggapin mo talaga yan. Kung ang magulang nga na ganyan, higit pa, paano pa kaya ang Panginoon? Kaya kayong mga mambabatas kayo, no? Kung mayroon pang konsensya at may mga katinuan pa kayo. Yes, prodigal son. Yes, kapatid na albagansan, di ba? So, itong mensahe natin, kayo dyan naman nga nagkakagulo, dahil alam nyo po, tragis na yan. I'm sorry for my words. Karap ko ang verbal. Pero, anong saysay na mga investigasyon ninyo? Anong saysay? Nagsayang lang kayo ng oras dyan. Ako pa sa inyo, kung talagang nagsisi kayo, ito ang hamon ko sa inyo, kaya ninyo na yung mga bagay na mayroon sabihin na lang natin magbawas kayo. No, i-donate nyo na lang yan sa mga, wag na rin donate kasi marami na rin mapagsamantala ngayon. Bakit hindi nyo na lang i-develop na lang, itulong sa mga tao, hindi rin pwedeng puro tulong. Yung tulungan natin ang mga kapatid na mas ma-enhance pa ang mga skills ng ating mga kapatid. Uulitin ko kasi mahirap din yung puro kabigay no? Thank you nga pala sa ating kapatid, no? Sinabi ko, mayroon akong ngayon about sa yung babae na nasa US, no? Meron akong dyan, meron akong isisiwalat sa inyo, medyo mahaba-haba ito, kaya habang nagdaraldal si Lidimin sa inyo, magkain kayo, ha? Okay, ito na. Basahin ninyo dyan sa Lucas chapter 15 verse 11 to 12. Ang pagsisisi ay nagdudulot ng pagbabago. Totoo rin naman, 'di ba? So, yung anak na yon na bunso, yung tungkol sa prodigal son, 'di ba? Nagsisi siya. So, nagbago siya, 'di ba? Kaya tayo yung mga bagay ba na ang mayroon sana sa atin, pahalagahan natin dahil alam nyo, pag masyado tayong abuso ay mahirap mawalan. Okay? So, sana nag-gets ninyo. Okay, punta tayo dito. Ang pagsunod kay Jesus ay nagdudulot ng kaligtasan. Ito na. Para pa rin to sa mga kurakot. At abangan nyo talaga ito. Kurakot with matching sindikato.
No? Mga mambabatas to. Ay, talaga lang. Tandaan itong sinasabi ko sa inyo. Si Lidimin ba? Anong sinabi ni ni PRRD? Hoy, kayong mga taga Central Bank, hindi ninyo alam kung sino ang tunay ninyong amo. Tama naman. DPWH at DBM ay corrupt agency. Hindi lang corrupt, mga sindikato pa. Ha? Hindi lang sila corrupt, mga sindikato pa. Sige. Okay. Sa Juan chapter 3 verse 16, no, ang pagsunod kay Jesus ay nagdudulot ng kaligtasan. Unahin natin sa Romans chapter 10 verse 9 to 10. Ay, talaga lang. Wala akong alam nito. Ano kayo nakalagay dito? Romans chapter 10 verse 9 to 10. Okay? May pamagat ito. Ang pagsunod kay Jesus ay nagdudulot ito ng ating kaligtasan. Chapter 10 verse 9. Ha? Kaya kayong pamilyang Diskaya, huwag kayong matakot. Gagabayan kayo ng kataas-tasan. Mabuti pa nga kayo, nakikita sa inyo yung pagsisisi ninyo. Yung mga nabanggit ninyo, mas lalong nanggigigil sa halip na magsisi, sa halip na magbulay-bulay na, ay, hindi pala lahat. Mas lalong, alam nyo na, mas mabuti pa itong mag-asawa na ito no? Makikita mo sa kalam, may mga pinagsisihan sila. But okay lang yun, mag-asawang Diskaya. Binabati ko kayo. You are the part of the implementation. Ginamit kayo ng Panginoon para yang mga yan ay malinis. No? Pero, total, nagawa nyo naman sunugin yung COA. No? Diba nasunog ko no ang COA? Bakit kaya? Total, ganyan lang naman. Sorry for my words Sunugin na lang kaya yung Senado na yan? Ha? Sunugin na lang kaya yan? May kakayanan ba si BBM kumalas na sistema ng mga kabal, deep state? Huwag kang mag-alala, Jennifer na kadungog. Alam mo, ito yung sinasabi ko sa inyo ba? Hindi kasi lahat ng tapang ay gagamitin natin para sa digmaan. Okay? Minsan kasi sobrang tapang yan magpapahamak sa atin. At mahirap din na sa sobra nating talino na hindi na rin natin titinan ang ating, naalala ko sa attorney, if you want to win in the battle, tama bang English ko? Hayaan nyo na, pagtsigaan nyo na. If you want to win in the battle, no? Gira ba? Kilalanin mo muna ang iyong sarili kung gusto mong matalo ang iyong kaaway. O ayan, binigay ko na sa inyo yan Isa yan sa mga formula. Akala nyo si Spiritual Wonder Boy, hindi dumaan ng spiritual battle yon, yung lolo ko? Pag sure kayo dyan. Ulitin ko. Akala nyo ba si Spiritual Wonder Boy, yung lolo ko, hindi dumaan yun sa spiritual battle? Dumaan din yun. Bago yun na program ng ganyan. Pero may mali pa rin to si lolo ko no? Kasi nga, sorry for my words, walang perfect no? Walang perfect. Okay, proceed tayo. Ang pagsunod kay Jesus ay nagdudulot ng kaligtasan. Romans chapter 10 verse 9 to 10. 9 to 10, yes, 9 to 10. Sinabi dito, ay nako, talaga lang naman. Hahay. Sa 9, I'm so sorry apat na nga itong matang ginamit ko Okay. Dito tayo. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya'y muling, no? Dali lang Just wait for a while. Dahil for me, ito talaga mga kaibigan kong ibang nilalang talaga to. Mamaya na kayo. Papansin din kayo. Mamaya na tayo mag-usap. Kayo, alam nyo, nagbablog ako, magugulo rin, makukulit kayo, bagantay kayo. Ano nyo sa akin? Okay, nadidistract ako. Mamaya na. Okay? Maganda na yung binasa ko Anak. Kung ipapayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So,
we are talking about pa rin sa faith. Oh, I like that Sun Tzu, The Art of War. Yes, nabasa ko yan. Okay, dito tayo about sa sumasampalataya. Kung sino daw sumasampalataya, no, na si Panginoong Hesus ay muling nabuhay, ay alam niyo na ay magkakaroon ng kaligtasan. Okay? So, alam niyo mga mahal kong kapatid, ito bang nangyayari sa inyo? Sa atin, what I mean is, mostly, kaya gusto ko kayong i-encourage, gusto ko kayong i-encourage na itong nangyari sa atin, sa ating bansa, ay yung mga kaguluhan na yan is the part of the process, no, para matupad ang divino gobyerno. If we are talking about divino gobyerno, mayroon tayong medyo ganito yon. Mas pagagandahin pa natin ang divino gobyerno. Okay? Mas pagagandahin pa natin. Okay? No? So, ito ang medyo mahaba-haba to kasi 11 to chapter ano ba yung binasa ko? Romans 10 chapter 9 verse 10. Okay? Ay nako, iba na talaga kapag Number 10. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay ituturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay maliligtas. Okay? Sinabi ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ito na naman sa cellphone ko, naglobat-lobat na naman. May pinuntahan. Dinutusin ng lola niya. Ay, nandito ka na pala? Sorry. Kala ko wala ka pa eh. So, yan po ang ibig sabihin yan regarding sa pananampalataya. And if we are talking about pananampalataya, mga mahal kong kapatid, lahat ng mga kapatid, lalo na ang nagko-commodities at lalo na sa may kinalaman kay FEM Senior, anak ng tinapa, naiintindihan nyo ba talaga ang tinatawag ng fighting faith? Mukhang nababasa nyo lang, but behind of it, mukhang hindi nyo naiintindihan eh. Ano bang pagkaunawa niyo sa fighting faith na sinulat ni FEM Senior? Basahin niyo na ilang beses, manalangin kayo na ibigay sa inyo ang tamang kahulugan, because that fighting faith is the puzzle yan. Ako na nagsabi sa inyo, no? Alam niyo ba kung habang binabasa ko yung fighting faith niya, hindi ko nga natapos eh. May something na kakaiba. And that fighting faith, may kinalaman yan, no? That fighting faith is parang, kumbaga sa libro, ay ito yung naka-front, pero yung nasa loob ng istorya, because for me, ang masabi kong fighting faith, the real fighting faith, yung iniwan sa akin ni Kuya Emmanuel. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Bakit ko nasabi ito? May kinalaman ito sa isang babae na nasa Amerika. Okay? Pinakita ko pero hindi ko muna pinakita yung mukha niya. Ang yang babae na yan, no? Itong mga katigasan ng ulo niyo sa Amerika, na kung ano mga nasa utak ninyo, kung ano-ano gusto niyo kayo talagang kilalanin ng mga sikat, yang babae na yan ang magiging way. Siya ang tatayo at titindig sa buong Amerika. Uulitin ko, yang babae na yan ang tatayo sa buong Amerika. Nakita ninyo yung nanindig tuloy balahibo ko. Itong babae na ito, nag-connect sa akin ito eh. Tininan ko, pasensya na pala doon sa iba na nag-request ng friend request, hindi ko ina-accept kasi puro kayo mga halos sa inyo mag-lock profile. Bakit kayo magla-lock profile? Aber, bakit kayo magla-lock profile? Isilidimin nga kahit anong sinasabi ng iba dyan.
manloloko, ano pa, kidnapper, ano pa, scammer, ano pa mga binabato niyo sa akin, kawatan, no? Eh, hindi naman ako naglalak profile, no? Naglalak profile ba ako? Ha? Naglalak profile ba ako? Ha? At hindi ako nagbabago ng ano, hindi ako nagbabago ng account ko. Naintindihan niyo ako? Okay. Dito na tayo. Isang babae, nakita ninyo yung pinaano ko. It is very big difference my hand. Kasi yung kamay ko, nakita niyo, 'di ba? Ano ko diyan, 'di ba? Ano ba ang madam ang nais mo para ipatid para sa lahat? Okay, Dexter Lapore, makinig ka. Okay? Makinig ka muna. Huwag mo akong tanungin kung anong ipatid para sa lahat. Eh, mukhang ngayon lang kita na ano, ngayon lang kita nakita dito sa ano, yung mga followers natin, alam nila. Alam mo ang pinakahatid natin lahat? Managsisi tayo, uy. Ha? Managsisi tayo sa Panginoon. Lalo na, malapit na siyang bumalik. Kaso ang ibang sasabihin nila, ang si Jesus Christ nandoon daw sa ibang bansa at babalik dito pag sure. Sino? Yung nagpakilalang si Jesus Christ doon na nasa Amerika? Ipaako ko kaya yan sa cross. Tingnan ko lang kung hindi yan ano, kung hindi yan makaranas ng titano sa kamay niya. Pag sure kayo dyan. Ha? Kaya ginaganyan ng Amerika eh. Dahil isang kalapastanganan. Alam nyo sa totoo lang, ito remind ko lang sa inyo ha. Di baling, hindi ko sinabi na okay lang. Di baling na magkasala tayo sa ibang bagay. We are not perfect, pero mag-ingat kayo na hindi kayo magkasala. Pagdating ng banal na espiritu, alam nyo ko ba, lalo na yung pagiging blasphemy? Ha? Ha? Anak kayo ng tinap, walang kapatawaran sa Panginoon yan yung pagiging blasphemy ninyo. Anak kayo ng tinapa. Ha? Mag-sure kayo dyan. Ha? Okay. Dito tayo, ituloy natin. To siya tarahara lafon na iyan, lafon, yasin na labor, yakar na labor. Sunugin na lang kaya natin yung Senado, no? Total, walang saysay ang yung mga imbestiga dyan. Pag sure kayo dyan, sunugin na lang kaya yan. No? Uulitin ko, sunugin na lang kaya yan. Anong kwenta ng araw-araw na lang kayo dyan? Alam nyo ba na hindi yan ang malaking problema natin? Ha? Nagpasalamat na lang ako. Alam nyo, ito pangkahan nga tayo. Alam nyo, makinig kayo ha, lalo na doon sa mga buzzer natin. Kasi itong mga buzzer natin, ito yung mga feeling-feeling eh. Nagkaroon lang ng kapiranggot ng papel. Malamang sa malamang, yung iba sa inyo, inutusan lang magpa-Xerox, naging anak na kay ni Marcos. Pag sure kayo dyan, you live like a king, but you died like a rat. Tandaan yung sinasabi ko sa inyo. Ha? Tandaan yan. You live like a king, but you died like a rat. Ha? Alam nyo kung ano ang total, nagtanong itong kapatid natin, ano ba talagang gustong ipabatid natin? Simple lang, uy. No? Lahat ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. Tandaan ninyong sinasabi ko sa inyo. Ha? Mayang gabi, Ma'am Lidimen. Nanood kami dito sa Surigao, Purina Nagsugo. Maraming salamat kapatid. Juanito Salavedra. Okay? Total, tinanong mo ako, ang pinaka ipinapahatid natin sa ating kapwa. Hindi ako katulad ng iba. Putragis na yan, puro kayaman ang pansanlibutan. Kaya yung iba, inangkin ang buong mundo. Isa lang. Managsisi tayo, uy. At mag-impok tayo ng kayamanan ng pangkalangitan. Ito yung mapuno yung isip natin ng pangaral ng Diyos, no? Yung iba divine government, tapos ang pinapairal tungkol sa mga mas pinapairal yung tungkol sa kayamanang pansanlibutan, hindi naman sa kayamanang pangkalangitan, no? Tama ba? Hindi. Kayo talaga. Alam natin yan, malapit nang bumalik ang ating Panginoon dahil ang pagbalik ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw sa hating gabi. Tama! No? Kaya maging itong mga followers, alam mo kapatid na si Nandro Lazarte, ito ha, prangkahan. Sinurpresa ko ang lahat ng group chat, no?
Dapat nga buwagin na sunugin, pasunog. Sunugin na lang natin, ipasunog natin yan. Ipasunog na lang kaya natin yan. Hindi ang tao mismo susunog yan, kung hindi ang mga espiritu. 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Sige lang kay hearing dyan. Mayroon pa kayo nakapag-isip sa inyo kung anong ikakabuti ng constituent ninyo? Hello nga pala kay Mayor Vico Soto. Mabuti pa itong mayor namin, no? Kaya mayor, dihit sa iyong kalaman, ako lang naman ang nagbantay nung iyong pagkauna-unang panalo. Alam ng isang kapitan yan ng Barangay de la Paz. Ewan ko lang kung buhay pa sa Ate Virgie. Alam ng barangay yan ng Barangay de la Paz dahil lumapit sa akin yan. Ayan, bulgara na tayo ha. Kala nyo, nagbibiro ako sa inyo hoy. Pag sure kaya, bago ko makalimutan, mukhang nilimot-limot yung problema doon sa katarantaduhan ng Comelec Bakit bigla kayong tumahimik kay mga potragis kayo? Isa pa kayo. Wala naman talagang eleksyon na nangyari nung nakaraan O di ba? O isa pa yung kurakot. O ano na? Nanahimik? O sige nga, kayo magsabi. Sige nga. Pero itong ihahayag ngayon ng panibago, hindi lang ito korupsyon, kundi sindikato. Malaking kasindikatuhan. Nako. Kaya taong bayan, kaya kayo na nandyan sa mambabatas kayo Yung nangyaring People's Power EDSA, baka pag hindi kayo dyan, baka mas malala pa dyan. Tingnan mo yung nangyari sa Nepal, yung babae, doon nasunog ng buhay. 4 na elemento ng daigdig. We are not only talking about our country. Lahat yan! Hindi nyo ba naiintindihan? 4 na elemento ng daigdig sa 4 na direksyon. Kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kamo dira ng mga taga-senado, sige lang man magsigig away mo malangyapon. Tingnan nyo ngayon nangyari doon sa Comelec. Corrupt din naman yun, di ba? Biglang nanahimik. Pag sure kayo dyan. Huwag kayo mag-alala. No? Tapos yung iba sakit-sakitan. Pag sure, abangan ko po yan, Ma'am Lidimen. Yes! Mas matindi ito. Dahil yan ay tungkol dyan sa kurakot with matching malaking sindikato. Hindi ba naman mga gago sila, no? Pag sure kayo dyan. Okay. Sorry for my words. Mawalang galang na sa mga nanonood na mga kabataan natin, no? Pagpasensyahan nyo na yung tita Lidimin ninyo, na? Sinumpong. Lucas chapter 6 verse 38. Ang pagbabahagi ng ating pagpapala ay mahalaga. Kaya kayo na nagbigay sa akin ng abuloy. Meron tayong, actually kapatid naman yun Ang pagkaintindi niya ng abuloy, makinig ka saksak mo sa utak mo Yung abuloy na sinasabi ko, pinababa na nga ni Lidimin ang aking hindi ako nanghingi ng abuloy dahil ako nagngangawa-ngawa. Natural gagamitin kong Bible at ang Panginoon. Ito na yung sinasabi ko, paano nyo ba masasabi na ito talaga ay sa Panginoon? Dahil mayroong gumagamit ng Biblia, ng salita ng Panginoon at ng pangalan ng Diyos, pero ang sarili ang itinataas at gusto sambahin ng mga tao. Kaya nga si Lidimin, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sinabi ko bang purihin ang nagsugo, pati si Lidimin na sinugo? If we are talking about sinugo, anakin ang tinapa, puro kayo daldal, puro kayo ngongo sa akin. Nakalagay dyan 144,000 na pinili, pero ngunit subalit na tapos, lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa, kaya hindi nga lang si Lidimin. Makipagdebate pa talaga kayo sa akin na ito, nanonood sa akin to, no need to mention. Tingnan natin kung sinong tunay na sinugo, pag sure. Bakit kapatid? Sabihin man natin sinugo ka. Ang tanong ko sa'yo, nakatupad ka ba?
Potrages, wala kayong ibang ginawa kundi pa yellow stab eh. Dahil kayo pa lang nasa likod ng yellow stab na yan. Oh, bago nangyari ang kaguluhan kay Kipti Bilyar, alam nyo yan, bago yan nangyari sa kanila, o nanahimik na rin, bago nangyari sa kanilang grupo nila na yan, nagpaano na ako, no? Nagpapaalala na ako. Ha? At itong tandaan ninyo, ha? Kung sasabihin ninyo si Lidimin is manluloko, scammer, kayong mga potragis kayo ang manluloko ng kaluluwa, mga sindikato ng kaluluwa ng ating mga kapatid. Pinapaniwala ninyo dyan sa mga release ninyo. Ha? Nagpapagamit kayo sa Amerika. US Treasury sa mga mata nyo. You live like a king but you died like a rat. Tandaan yung sinasabi ko sa inyo. Hanggat hindi ninyo unahin hanapin ang katotohanan, no? At ang katarungan na ipairal sa bawat isa sa atin. Ha? Lidimen, ano ba ito? Mary Rose Digala. Ano ba yun, kapatid? Meron ako kilala niyan, Lidimen. Nag-declare pa na siya si doktor. Yung kausap natin? Oh, alam mo yan, kapatid, na Mary Rose Digala. Nagpakilalang Dr. Rose Rizal. Potrages, ikaw si Dr. Rose Rizal. Makilala mo si Lidimen! Dahil si Dr. Rose Rizal, si Moncado, Lolo Taglion, Aguila, Topik, Ligaya, Dato Malina, Topas Tiago, at yung iba pa na mga legendary na espiritual, lahat yan ang lolo ko ang nasa likod. Who is my lolo? Kaya hinahanap niyo si Spiritual Wonder Boy? Anong sinabi ni Dr. Rose Rizal? Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ibig sabihin sa ating panahon ngayon yan, hanapin ninyo kung sino ang pinag-iwanan. Ha? Sino ang napag-iwanan? Kung sasabihin nyo na si Jesus Christ yung nagpakilala nandyan sa Amerika, ha? Sa liit kong ito, sa laking mama niya, kaya ko siyang ipako. Ipapako ko siya, tingnan ko lang kung hindi siya matitano. Kahit ibabad pa niya yan ng sterilize pa niya yung pako, sisiguraduhin ko matitano talaga siya. Ha? Sa halip, no? Kanina nga, oh. Anong sinabi? Even Jesus Christ, sinabi niya, bakit mo ako tinawag na mabuti? Ha? Ang Diyos Ama lang ang mabuti. Just imagine. Ngayon, that is not my own understanding. Biblically yan. At yung tungkol sa abuloy na sinasabi, I am not talking abuloy. Bakit ko sa pinakamababang ano na yon. But anyway, maraming salamat, no, dahil the more na ginaganyan ninyo ako, the more lang na naramdaman ko ang kapangyarihan ng Panginoon na ginaguide niya ako. Para ka engineer, thank you so much. Talagang ang Diyos ay gumagawa ng kapamaraanan. No? Kasi yan ang pinagpipray ko. Kaya maraming salamat. Hello kay Bishop, no? Napakaano natin nito, no? Kasi kung tutusin, naka-implement na rin naman tayo eh. No? Si Bishop nagbigay ng computer yan, no? Pero anong ginawa ng ating mga kapatid? Putra, naku, naiiyak ako, Bishop, pag maalala ko. No? Kaya ingat ako sa mga ginagawa ko, na itong mga bagay na ipinagkatiwala ay hindi ito ang mga politiko ang makikinabang. Alam nyo ba na sa lahat ng kaguluhan ninyo dyan, mayroon pa rin solusyon? Ha? Yung kung gaano kagulo, hindi yan ang tunay na gulo na harapin natin. Alam nyo kung anong tunay na gulo? Sikapin ninyo sa inyong mga sarili. Kilalanin nyo muna ang inyong mga sarili. At higit sa lahat, pagsikapan ninyo na hindi kayo maliligaw sa inyong mga pananampalatay dahil sa mga tao na yan. Ha? Hanggang mapanghinaan kayo ng loob. Speaking of yellow stab, Madam Lidimen, bumuwag ako sa grupo dahil sumama ako sa iba, pero umalis din ako. Sumanib sa inyo po. Yung mga yellow stab na yan, binayaran ko. Wala na akong, hindi ako hihingi. Sus, Ginoo ko. Hay, patawad.
Marami talagang mga buzzer na poses ng demonyo. Tama ka kapatid, pero gusto ko yan. No? Naalala niyo yung matanda? Yung walang panuklay na ngayon parang kamag-anak ko na siya dahil sa buhok ko. Charot. Peace be with you. Lalablab natin yan. Mga kapatid natin. Actually, even Ate Helen Abdurrajak, no? Ipanalangin pa rin natin yung mga kapatid natin yan. Kasi maliwanag dito, no? Tungkol doon sa prodigal son. Na kahit ganyan yung mga kapatid na yan, basta magbalik loob lang talaga, magsisi ba sila ba? Sino ba ako para maghusga sa inyo? Ang Panginoon lang maghusga sa inyo, pero lahat ng bagay may hangganan. Kapatid na Rosita Mendoza, naalala mo yung sinabi mo sa akin about kay mga koko na yan? Naalala mo kapatid na Rosita Mendoza? Anong sinabi ko sa iyo? Let's check it and let's see who is rattle and roll. Si Lidimin, buang sa paningin nila, sa pandinig nila, sa nakikita nila. Mas lalos lang mabubuang. Naalala niyo bang sinabi ko sa inyo? Sila ang mabubuang sa akin. Nalala niyo ba yon? Mga politiko, makamundo, puro mga kabits. Yes, marami kabits. Kaya, ganyan. No? Ganon talaga. Marami pera, kaya kurakot, pantustos sa mga kabit. Yes, totoo naman eh. No? Maraming mga politiko dyan, maraming kabit. Ay sos, di ba? Mayroon pang sikat na artista. Ngayon, katakot-takot na demanda. Kasi dinimanda siya ng asawa ni Kuan, di ba? Ni isang politician. Totoo naman, di ba? Sige. Ito walang personalan to, trabaho lang. Ito walang personalan, hindi ko maaring dagdagan, hindi ko maaring bawasan. Anuman ang inuutos o anuman ang pinapaminsahe. Maliwanag ha? Pinapaminsahe. Okay. Basahin ninyo ang tungkol sa mga kasakiman. Okay? Mag-take down kayo dyan. Hindi ko na babasahin ito. Kayo na magbasa dyan. Okay. Lucas chapter 12 verse 15. Mateo chapter 6 verse 19 to 24. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Mateo chapter 8 verse 20. Ito'y may kinalaman lahat ng mga kasakiman. Marcos chapter 10 verse 43 to 45. 1 Timothy chapter 9 verse 10. Tapos 1 Timothy 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10. And then 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 18. Efeso chapter 5 verse 5. Hebrew chapter 13 verse 5. Mateo chapter 19 verse 16 to 22. Kawikaan chapter 23 verse 4. Mateo chapter 6 verse 25 to 34. Ito tayo ngayon. 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 11. Ito ay may pamagat. Iwasan ang kapatid na sakim. Okay. This is it. 1 Corinthians. Okay. Basahin ko ito ng special sa inyo. Chapter 5. Malapit na ang 14. I remember, no? Because Lidimin is invited dyan kuno. Bakit may kuno? No, kaya hindi man ako pupunta. According doon sa isang kapatid, merong malaking pagpupulong ang mga royal family this coming September 14 sa may PICC. Kayo na lang. Na? Verse 5. Maingay ngayon si Lidimin. Masakit sa tenga. Na? Verse 5 to 9 to 11. 9. Sinabi dito, sinabi ko na sa aking sulat na huwag kayong makikisama. Ito na. Huwag kayong makikisama sa mga nakikiapid. Wala tong personalan mga mahal kong kapatid ha. Ito, hindi ako maring magdagdag magbawas dito. Okay? Hindi ang mga di mananampalatayang makikiapid, sakim, magnanakaw,
o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko, sapagkat kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito para sila'y maiwasan. You see? Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisimahan ay ang nagsasabing, eto na, sila'y may nagsasabi na mga Kristiyano, na ngunit nakikiapid. Oh, nasa na yung hello kay Baishiba, nasa na yung dalawang mag-asawa ko, no? Tapos ipairal, sasabihin pang kaloob ng Diyos ang nangyari sa kanila, pag sure kayo, no? Di ba ba, no? Yung best friend nating dalawa? Kumusta na kaya yun ba, no? Sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait. Yung babae, lakas manlait nun, ba, no? Kasi yung asawa ni Kuya, sasabihin niya, wala ngipin, matanda na, no? Feeling maganda, okay? Naglalasing at nagnanakaw. Huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. You see? Maliwanag, di ba? Wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ngunit, hindi ba't dapat ninyong hatulan ang mga nasa loob ng iglesia? You see? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang tao. No? Yes. Ay, maying gabi, Dra Baishiba, no? So, napakaliwanag. Yung nagsabi na ginamit mo pang salita ng Diyos at pangalan ng Diyos, natural! Kanino bang gagamitin ko sa inyo? Kung di ba naman kay mga gago, no? Ito yung sinasabi ko, bantayan ninyo. Paano nyo ba ma-classified? Paano nyo ba ma-determine? Paano nyo ba ma-identify? No? Na, kasi nandyan talaga sa Bible na sa mga huling araw, gagamitin ang kanyang salita at ang kanyang pangalan. Pero paano nyo ba masuri na ito talaga ay galing sa kanya? Iba yung ginagamit lang. Unang-una, yung mga karakter na mga gusto nila silang itaas. Sila ang magaling. Sila ang titingalain. Ito yung mga karakter. Hindi ko sinabi na ako'y mabuti, ha. Kaya ito nga sa pananalita ko, may mga potragis na nga, no? Napag-usapan tuloy namin ng kapatid, no? Kaya sabi ko, kapatid, may tanong ako sa'yo. Si Jesus Christ ba ay ni minsan na hindi nagalit? Sabi na nagalit. Ano bang sinabi sa Bible? Ang wag mo lang sabihin sa kapwa mo ay ulul ka, no? Sabi kasi yung potragis, okay, mag-google tayo. Potragis is just like ganito, ganyan, no? Pero para sa akin, no? Ang nakalagay kasi sa Bible, wag ka lang magsalita, wag mo lang pagsalitaan na tinatawag na ulul ka. Maliwanag, napakaliwanag talaga. Yes, kapatid, Baishiba, no? At ang katotohanan ng katotohanan ang iiral sa atin lahat. No? Kumikilos ang kapangyarihan, ang banal na espiritu ng Diyos, apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Shura la fora la hiya la fora kala sata ihaya sunsa na Alam nyo, kakabanggit ko lang kasi no? Sunugin na lang kaya dyan. Pero pag nasunog ang Senado, wag ninyo akong pagbintangan, ha? Huwag niyo akong pagbintangan. Wala akong kapangyarihan para gagawin yan. Pero nagpapalala ko, kailangan mapanuri. Yes, kapatid, Alma Naggansan. Kailangan talagang mapanuri. Okay? So, itong sinasabi ko, no? Ang pagdating, ito na. Meron pa akong isi-share sa inyo. Ang pagdating ng Espiritu Santo, ito na. Total, nag-divine government tayo. Gawa, chapter 2, verse 11. Meron nga ba talagang divine government? Gawa, chapter 2, verse 1. Ang pagdating ng Espiritu Santo. Okay, Gawa, chapter 2, verse 1. Anong nakasagay dito? Makinig, ha? Nagalit siya, nag-wild nga, tinapon ng mga misa noon. Yes, kapatid na Sheba. Sinabi dito, Gawa chapter 2 verse 1, may footnotes na ang pagdating ng Espiritu Santo. Makinig kayo, ha? Hello kay Ma'am Clarita Cuis Kugler.
Mamaya, mag-ano tayo? From Oklahoma. Nabulol na ako. Mamaya, madam, mag-usap tayo. Okay. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit. Makinig kayo. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumadapo sa bawat isa sa kanila. Oh, kita nyo? Ha? Okay? At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Kaya yung iba magsabi Latin daw yung salita ko. That is not Latin because, ito na ha, hindi lang yan sa salita dahil papakita ko lang sa inyo, pinakita ko na ito eh. Aside from the word, no? Hinubog, no? At pinamaster talaga sa akin to sa edad kong 12. Look at this. No? Ganyan. No? Ito yon, na-master ko na yan. No? Pagdating ng araw, ng panahon na ay yung mga banal na espiritu ay sila ay mag-ano na talaga sa mga tao. Just like this. No? Just like this. Meron sana akong tinuruan nito pero inangkin ng asawa niyang babae na siya ang may-ari ng sulat na yon kaya muntik na buang yung babae. Wala akong choice kundi gamutin din kasi sagrado po yung sulat na yan. Hindi po yan basta-basta. Ha? Kaya sabi ko nga sa inyo, magkasala lang kayo sa ibang bagay, wag lang pagdating ng banal na espiritu ay malilintikan talaga kayo. Nasabi ko na sa inyo. Okay? Ipagpatuloy ko. Ayon sa pinagkaloob sa kanila ng espiritu. Maliwanag diyan kapatid, di ba? No? Sa Gawa chapter 2 verse 1. Chapter 2 verse 1 ang pagdating ng Espiritu Santo. Ngayon, if we are talking about the divine government, no? Para sa akin, walang divine government na mangyayari at hindi mangyayari yan kung walang divine Holy Spirit. Ulitin ko. Walang divine government na mangyayari kung walang divine spirit. Ha? Multimo nga ang mga nagsulong ng divine government. Pwera na lang sa iba. Ulitin ko, pwera na lang sa iba. Na-notice nyo ba? Napansin nyo? Pariho ng tinatayuan divine government pero ang mga nag-ano ng divine government, sila rin ang nagfa-fight. Napansin niyo ba? Napansin niyo yan mga mahal kong kapatid? Katulad ng Maharlika Kingdom, no? Maraming tumatayong Maharlika Kingdom, no? Pero, ngunit, subalit datapat, sino ba talaga ang totoo? Alpha Omega, no? Makinig kayo sa sinasabi ko, bantayan nyo ang mga salita ko dahil para sa inyo to, para hindi kayo maligaw. Marami din tumatayo sa Alpha Omega, no? Ngayon, nagkaroon ng issue doon sa isang Alpha Omega, lahat damay Alpha Omega. Nagets nyo bang ibig kong sabihin? Nagets nyo bang ibig kong sabihin? Kaya si Lidimin, wala akong itinayo anumang organisasyon, anumang foundation, because even Jesus Christ wala siyang itinayo ng mga foundation. Alam niyo kung anong isinusulong ng Panginoong Hesus? Relasyon at hindi relihiyon. Naintindihan niyo ba ako? Alam niyo to eh. Kayo yung nagtanong sa akin, ano ba talagang mensahe ko sa mga tao? Ayusin natin. Kilalanin natin itong mga sarili. Kumusta ba talaga ang relasyon natin sa Panginoon? Bathsheba, yes, nag-aagawan, nagsisiraan. Oh, you see? Di ba kapatid? Pero parehong divine government. Walang divine government na mangyayari kung ang mga sarili ay walang divino espiritu.
espiritu. Nagpa-fight nga, di ba? Maraming nag-alpha omega. Maharlika. No? Maraming gumamit ng Maharlika Kingdom. Maraming gumagamit ng Sulu Empire Lupasug. Ito lang ang sample, mga mahal kong kapatid. This is the cellphone, right? Ang kumpanya ng Smart Infinite, charot. Hindi lang naman to isang piraso ang ginawa nila. Marami ito, maaring kayo rin, ganito yung cellphone ninyo. Okay. Once upon a time, charot. Pariho tayo ngayon na nagkiklaim ng cellphone dahil pariho tayong nawalan. Ngayon, yung isang cellphone, napunta kay Pedra. Hindi si Pedro si Pedra. Para maiba naman. Paano mapatunayan ni Pedra na sa tayong 10 na nagkiklaim, ang 10 na nagkiklaim, ay sa kanya talaga yung cellphone na yon? Di ba sa pamamagitan ng password? Kaya yun nga ang sinabi ni FEM Senior, whoever you are, the strong leader in the strong one nation, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. Kaya wag ninyong pagyabangan si Lidimin that the World Bank ay ibinigay na, i-turn over na kay BBM. Wag ninyo akong pagyabangan ng mga ginto o ng mga bara sa loob dyan ng bankers. Wag ninyo akong pagyayabangan sa mga German bank ninyo because you live like a king but you died like a rat. Sinabi ko na lahat sa inyo, di ba? Dahil ang gusto ninyo, wala kayong pinagkaiba. Yung iba, wala kayong pinagkaiba sa panahon ni Jesus Christ. Kung sa bagay, si Jesus Christ nga, hindi nga siya tanggap ng sarili niyang bayan, di ba? Di ba? Yung lahat ng mga, alam nyo yung mga salita ninyo sa akin, ito ang sasabihin ko sa inyo, hindi natutulog, pinasa Diyos ko na kayong lahat. Kaya tingnan nyo nagsabi sa akin, ninakaw ko yung figurin. Nagbili daw ako dito ng property, hanggang ngayon nga, nagre-renta nga ako ng bahay, anak ng tinapa, o ngayon, sino napahiya? Kaya yung abuloy na sinasabi ko, kala nyo wala akong pinaglalaanan yan? Sus, Ginoo. Nagtsatsaga na nga lang si Lidimin magbinta ng pastel pag umaga. Nagtitinda ng walis ting-ting. Gaganinin nyo pa ako. Happy kayo Pero, daw kayo. Dahil yung tao na nagsalita sa akin ng ganyan, nakalabas na ba yon? Nakalabas na ba yung si Kurimaw? Yung yung nakulong dahil sa yung dito pa yan alam mo yung mahirap magsalita no? Lahat tinanggap mo sila dito. Tapos hindi ko man alam na sila galing sa ibang mga organisasyon na malalaki. Tapos yung naging atraso nila doon, ipinatong sa akin, hoy, dilikos Jesus Christ, na magpapako papayag akong papakuin sa krus dahil sa mga kasalanan ninyo. Pag sure, silidimin ito, hindi to si Jesus Christ. Pag sure kayo dyan. So, naggangaw na ganun. O ngayon, sinong nasa kulungan? Sila. Yung, di ba yung isa na, gipost pa talaga ako na, si Lidimin is not the part of Lupasug. Ganito. O ngayon, sinong nasa Google? Ako ba? Because Lidimin ay hindi nagka-claim. Wala akong hinawakan na infinite account, but infinite authority, yes. Kaya nga sabi ko kay Madam Ardi, yung mga putragis na gano'n, ituro mo ako na ganito, ganyan, harapin ko mga hayop na yan. Tama, Lidimin, kailangan natin ng relasyon sa Diyos. Yes, pataasan, paangasan ng ugali, ang sarili, pinagmalaki, ganid sa pira, yaman at posisyon, kaya walang divine government. Exactly. What do you mean by Lupi Bisin? Magsalita ka na, madam, tungkol saan? Itong mga sinasabi ko, kayong mga nag-i-spiritual, huwag kayong masyado i-balance yung sarili ninyo, kay mahirap yung ganyan. Puro kay divine government. Napansin ninyo mga nagsusulong ng divine government? Napansin ninyo? Pero
kanya-kanyang atake, pero divine government, kailangan natin ang divine spirit. Ulitin ko, kailangan natin ng divine spirit. Maraming salamat kay kapatid ng kay Lucrecio, ha? Kapatid, thank you so much, no? Mga mentor ko to no? Tanungin mong mga yan, pag may sinabi na gito, dahil nakikinig ako. Meron kasing iba, hindi kayo nagmamalasakit. Nangungutya kayo. Ha? Kala nyo man, mga perfect lang, ipahambalusin ko kaya ngayon, ha? Sayang tong ginawa ko, ihambalos ko to sa inyo. Ha? Ay, Diyos ko, mga pasaway. Abangan nyo to. Ay, doon sa mag-asawang Diskaya, pray lang po, ha? Malalagpasan nyo rin po yan. At hoping po na, ano po, mga madam and sir, ako po'y nagagalak sa inyo, no? Ako personally, nagagalak po ako sa inyo, no? At, nawa, maging daan ito, no? Maging daan ito sa lahat. Kasi ako bilang kontratista, na feel ko yun no? Yung sinabi niya, na feel ko yun, no? Tapos itong gobyerno, kahit bayad na, pero pagdating sa'yo, hindi pa bayad. Bakit? Baka ginamit pa sa mga kabit nila yung pera. Pero abangan nyo to, hindi lang ito corrupt kung hindi kasabwat sa mga big time syndicate. Apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Let's shake it and let's see who is rattle and roll. Kayo dyan. Sayang yung sayang yung kung sa bagay, no? Araw-araw kayo magsigig discuss dyan. Naka-aircon, naka-ano pa kayo dyan. Diba? O, saan ka pa? O, tapos ang taong bayan, got home. No? Got home. Kaya, may pakinabang pa ba yung hulog justice tuloy? Napapakinabangan pa ba yan? Mukhang kailang nakinabang. Sunugin na lang kaya yan. No? Sunugin na lang kaya yan. Alalahanin ninyo, tinan mo yung babae, no? Nakakaawa yung sa Nepal, no? Nasunog siya ng buhay. Doon sa palasyo na yun. Palasyo ba yun? O, napanood nyo ba yun? Walang makakatakas sa ibubuhos ng puot ng Panginoon, ng kataas-taasan. Wala. Kaya kahit saan pa kayong lupalop na magtakbo kayo dyan, magiging pinakakaaway ninyo ay inyong mga sarili. Sariling anino nyo mismo ay katatakutan ninyo. And I, Lidimin Canoto, declared for that matter. Ha? Baishiba, mabuti nang sinasabi ang totoo. Yes. Kaya doon sa ating kapatid na PBBM at doon sa mga nagrarally, tumigil kayo. Tumigil kayo, ha? Kakarali. Magrally pagani mudra, ambot lang sa inyo, tingnan ko lang. Alam nyo kagabi ba yon, mahal? May something nakakaiba no pangyayari, kaya sabi ko nga, itong mga kasamahan ko, kasi yung lupa, para siyang, alam niyo yung parang bako, no? Parang, ano ba sa Tagalog yan? Yung nanginginig talagang lupa ba? Pero, nagtinginan na yung yung mga kasamahan ko dito, pero, sa totoo lang kagabi, parang nag-enjoy ako ba, parang pag ganun-ganun ng lupa, yung parang sumasayaw-sayaw. No? So, to make the story short, ang kakaiba lang, bakit dito lang mismo parang halos dito lang sa bahay. Alam nyo kung nung naramdaman ko? Hay, naka. Talagang kumikilos ang apat na elemento ng daigdig. Delikado! Rally-rally dyan ka, baka bombing at mabiyak ang lupa, bubuka. Yes, ni si Seita Miranda, rattle na ma'am para magkalaman na. Yes! Huwag kayong mag-alala kasi yun ang sinasabi ko.
They are claiming that they are the king, the queen, the jack, the four S's of, the alas. No? But Lidimin Kanuto in the playing card is the joker. Always watching their show. Okay? Nanonood lang ako. Pero always remember, anong sabi ni PRRD? Hoy, kayong mga taga Central Bank, hindi niyo kilala ang tunay niyong amo. Totoo naman. Ang damumo o Malacanang is pagala-gala. Damumo o Malacanang is nanglilimos. Nanglilimos ng abuloy. Wawa naman. Hello nga pala kay engineer, hindi ko nababanggitin si engineer, no, kasi yan, pero nanonood yan. So sabi ko nga, hello kay ate, no, na from United Nation, ate, no, kita-kits tayo, no. At ngayon pa lang naramdaman ko ng pagiging halimaw ni Lidimin dahil kakaiba na ang nangyayari sa aking katawan. Charot, no, wag kayong mag-alala, magiging halimaw man ako. Sinisigurado ko sa inyo yan. Halimaw ako, magiging halimaw ako na mapasalamatan nyo rin balang araw. Totoo yan at hindi nakilala. Yes, kapatid na Baishiba. No? Anong balita doon sa dalawang kurimaw nating kapatid? No? Sus, Ginoo. Unahin sa ugat yung mga gobyerno na bunutin para mamatay pati mga sangamam. Yes. Kaya nga sabi ko, useless yung bang sige lang mo gamit og aircon ra mga buanga mo. Wala kang ibang ginawa dyan. Sunugin na lang kaya yung no? Sunugin na lang kaya. At ikaw naman mahal na pag-PBBM. Kapatid, Manong! Ambot lang Manong ba? Sinabi ko naman that ang original na tinatawag na gentleman's agreement, anak ng tinapa, panahon pa yan ng 11th century. Kaya nga bumalik yan sa infinite account dahil may kinalaman pa rin yan sa ating mga kapatid na mga Muslim. Muling tatayo at titindig ang nagmumula sa lahi at lipin ni Haring David at yan ay nagmumula sa Lion of Judah. Hello nga pala dyan kay kapatid na Sultan Hadjula Amil Hassam in behalf po sa iyong family. Kumusta po kayong lahat dyan? And I, Lidimin Kanuto, declared, walang iba. Kaya yung sasabihin doon sa Google na wala daw Sulu Empire, pag sure kayo dyan, oy. Kayo talaga, no? Merong Sulu Empire, di sana walang lupasog nilalabas ninyo. Pag sure kayo dyan. Hay sos, Ginoo, ginugulo ninyong usapan, no? Sinabi ko naman sa inyo that the real gentleman's agreement, kaya nga bumalik sa infinite account. So and I, Lidimin Kanuto, declare lahat ng mga kagintoan na giprograma ay may kinalaman sa lahat ng ginto pagdating kay Haring Solomon at kay Oper. Naintindihan nyo ba ako? Kaya kahit pagulong-gulong nyo yung mga gold bars ninyo dyan, sos, Ginoo, may nangyari, mga German ban nyo dyan. Ngayon, magagalit ka sa akin? You live like a king, but you died like a rat. And this is Lidimin Kanuto declared for that matter. Okay? Do you understand? Sa aking English na wala dito, wala doon? Kahit napakatigas ng diction yan, pinagsikapan ko yan. Charot! Ay, Diyos ko, Baishiba. Huwag kang mag-alala, Baishiba. No? At speaking of that, Baishiba, excited ako dito. Kay hindi, alam mo, matakpan na yan. Yung mga DPWC, matakpan na naman issue yan dahil itong susunod na mga ihahayag, hindi lang ito corrupt with matching sindikato pa. Tingnan nyo nangyari doon sa kumilik. Ba't kayo bigla na nahimik? Yung lalaki ng mga katantaduan din ginawa ninyo? Ano yung mga issue na yung si chairman, si Mr. Chair, ay mayroong mga, alam nyo na, may mga deposit sa international bank, may mga current account just because of mga suhol-suhol na yan.
O, di ba? Biglang nanahimik. Sa palagay ninyo, itong mga katarantaduhan nila, sa palagay ninyo, may patutunguhan lahat yan. So, anong gagawin ng mga tao dyan? May magagawa bang tao? Ang Diyos ang may gagawin dyan, ang kataas-taasan. Lahat ay paluluhurin, lahat ay padadapain yan. Tingnan ko lang. Sabi ko sa inyo, malapit na dumating ang panahon ng mga gobernador, mga emperador, magakyatan diyan sa mga bundok na yan at hanapin ninyo ang sarili ninyong kamatayan, ngunit hindi niyo ito masusumpungan. Bagkos mas lalong iparamdam, ibubuhos ang galit at ngalit ng kataas-taasan. Ha? Naintindihan niyo ba yung sinabi ko? Tosya la pora hira la fora kalata chira wuda yero na shura ir la fora kalaksa sa ir la fora tayar bunta shira la fora ir. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat.